At ngayong umaga po sa ating Say ni Doc, tatalakayin natin ang isang bihirang kondisyon medikal na tinatawag na Swyer Syndrome. Alamin po natin ang sanhi at sintomas nito at kung paano ito nakakaapekto sa buhay ng mga taong may ganitong kondisyon. Makakasama natin si Dr. Finella Leonido, isang obstetrician na gynecologist o OBGYN upang mabigyan linaw at makatulong sa pagpapalawak ng ating kaalaman tungkol sa Swyer Syndrome. Magandang umaga po, Doktora. Good morning po. Good morning. Good morning po sa viewers po ng Rise and Shine Pilipinas. Ako po si Dr. Finella Leonido. Thank you po. Yeah, good morning, Doc, and welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. May G po ito at si Noel. Doc, ito po nga Swyer Syndrome. Ano po ba ito? At ano po yung pinagkaiba nito sa ibang kondisyon when it comes? Kasi mukhang ito po ay specific no, sa mga kababaihan. Tama po ba? Opo, ma'am. Isa po itong bihira o rare na kondisyon. Nangyayari po siya 1:100,000 live births, very rare po siya. Ibig sabihin, kung merong 100,000 na pinanganak na baby, isa ay posibleng magkaroon ng ganitong condition. So yung mga tao pong may Swyer Syndrome, meron po silang mga pangbabaeng organs, pero hindi po sila nireregla or dahil hindi po nag-develop ng maayos yung reproductive organs po nila, at meron po silang XY chromosome or panglalaking chromosome. So, Doc, paano naman ito ma-determine kung ano ang kasarian ng isang tao na may Swyer Syndrome? So, kailangan po nating ibigay yung definition ng kung ano po yung kasarian, no? So, iba po yung tinatawag na sex or phenotypical sex or gonadal sex sa gender. So, una po muna, ano po ba ang sex? Yun po yung typical na ina-assign po kung babae o lalaki ang isang individual based po sa itsura ng genitals po nila. So, yun po ay, ang tawag po doon ay phenotypical sex. Pero po, ang gender naman po ay pinagkaiba po nun. Yun naman po yung sense ng tao o ano po yung nararamdaman niya kung siya po ba ay babae o lalaki. So, ito pong mga Swyer Syndrome, kapag pinag-uusapan po yung genetic sex po nila, sila po ay may XY chromosome. Pero yung itsura po ng organs nila or yung phenotypical sex po nila ay pang-babae. Tapos ang gender po nila depende po kung pinalaki po silang babae or lalaki po ng kanilang magulang. Napaka-complicated naman po. Oo, Doc, no, kaya very rare. Paglilinaw lang po, ito po ay hindi po talaga nagkakaroon ng menstruation? Ganito pong rare condition? Tama po yun, ma'am. Meron po sila underdeveloped na uterus at ovaries, pero dahil hindi po tama yung amount ng hormones na estrogen at progesterone, hindi po sila nagkakaregla. Kaya po, pag nagpapakonsulta po sila, ang sinasabi po nila, 18 or 20 years old na sila, wala pa rin po silang menstruation. Paano naman po ito, Doc, nakakaapekto sa reproductive health ng isang taong may ganitong kondisyon po? So, ang mga individual po na may Swyer Syndrome, karaniwan po sa kanila, may infertility or hirap po silang magkaroon ng anak dahil hindi po na nag-develop ng maayos. Ang ovaries po nila parang gumawa ng egg cell at yung uterus po nila ay maliit lang at hindi po siya, kulang po ang size para po para sa implantation ng fetus. So, nagkakaroon po sila ng infertility kaya kailangan po silang matulungan sa ganung aspeto. Ayan. So kung ganyan, Doc, may chance ba na mabuntis ang may tao o yung taong may ganitong karamdaman? Sa ibang paraan. Ako, meron po sa ibang bansa kung saan yung problem po sa paggawa ng egg cell ng ovaries, meron po silang egg donor. Tapos yung problem naman po sa hindi nag-develop na uterus, binibigyan po nila ng tamang amount ng estrogen at progesterone para po pwede pong paglagyan ng na-fertilize po na egg yung matres po ng mga ganitong pasyente. So meron pong mga successful na pregnancy
sa mga ganitong pasyente naman po. Ayan. Dok, matanong ko lang din po, no, ano po ba yung usually na sanhi o causes nito? Ito ba inborn o nade-develop ba ito? Ano po yung usual cause nito, Doc? So, isa po ko itong klase ng congenital na disorder or problema po sa hindi nag-develop yung SRY gene ng isang tao. So, yung SRY gene, ang ibig pong sabihin po nun ay sex-determining region Y. Nasa chromosome Y po iyon ng tao. Kailangan po kasi yung SRY gene para mag-develop yung testis o yung itlog po ng mga lalaki. Pero dahil nasira ang SRY gene, wala pong testis na nag-develop. Yung male hormones po na testosterone na kailangan po na ginagawa ng testis ng lalaki, hindi po siya nagawa, hindi po siya nabuo. Kaya hindi rin po nag-develop ang male organs ng lalaki or yung penis habang fetus pa po ito or nasa sinapupunan pa po ng kanilang nanay. Dahil wala rin pong testis ang mga gantong individual, wala po sila ng hormone na anti-Mullerian inhibiting hormone or AMH. Kaya po yung gonads ng fetus, nag-develop po sila ng mga pangbabaeng organs. Katulad po ng uterus or yung matres at ovaries. Kaya mukhang pambabae po yung organs nila. At dahil po, di ba ang chromosome po nila ay XY. Dahil iisa lang ang X chromosome ng mga gantong individual, hindi po nag-develop ng maayos yung uterus at ovaries po nila. Hindi rin po ito gumagawa ng tamang amount ng estrogen sa progesterone. Kailangan po kasi dalawa ang X chromosome para mag-develop ng maayos yung ovaries at gumawa po ito ng hormones kaya hindi rin po sila nagkakaroon ng menstruation. Alright, Doc. Doc, ano po yung mga posibleng medical na intervention para sa Sower syndrome? Okay. So, pag po meron tayong ganitong pasyente, kailangan po multidisciplinary ang approach o holistic. Hindi lang po natin gagamutin yung problema po nila sa menstruation, meron po silang bukol, kundi holistic po, pati po yung psychological na mga problema, kailangan din po ina-address natin. So, dapat po kailangan maagang magpa-check up sa doktor, lalo na sa OBGYN, para po maiwasan yung mga pangit na komplikasyon. Kasi may posibilidad po sila magkaroon ng cancer, infertility, hypertension, diabetes, at pwede po sila magkaroon ng mga psychological disorders like depression, saka gender identity disorder. So, kailangan rin po nila ng counseling ng mga psychiatrists para po maiwasan yung depression at saka suicide pag nalaman na po nila yung diagnosis po nila. After naman po nila ma-counsel, depende po sa pasyente kung gusto po nilang mag-continue bilang babae. Kailangan po nila ng hormone replacement therapy katulad ng estrogen at progesterone para mag-develop pa po yung organs nila. Kung gusto naman po ng pasyente maging mukhang lalaki, pwede naman po sila bigyan ng male hormones or androgens. Kung mga pasyente pong may Sawyer syndrome, dahil 30% po sa kanila ay may risk magkaroon ng cancerous na bukol, kailangan po nila mag-monitor at may posibilidad din pong maoperahan. Doc, lastly na lang po, no, nabanggit niyo about yung depression, yung counseling. Ano naman po yung matutulong natin bilang parte ng lipunan na maging aware dito sa rare condition na ito para po mabawasan po yung ganitong klaseng discrimination and of course makatulong naman po na hindi na po nila danasin yung mga depression or mahantong pa sa Mabuli. suicide o mabuli. Ano po nga message niyo, Doc? Unang-una po, ma'am, siyempre wag po tayo mang-judge muna kung iba man po ang itsura ng isang individual. Wag po muna tayo gumawa ng assumptions. Ang mga kailangan po ng mga gantong tao, kailangan nila ng matinding pangunawa at emotional na support ng kamag-anak po nila, ng kaibigan, para matulungan po silang mag-function ng normal kahit na po may problema po sila sa infertility, nagkakaroon po sila ng bukol. Malaki po ang maitutulong ng emotional support po sa ganitong mga individual. Alright, maraming salamat po Dr. Finella Leonido para po sa pagsagot sa aming mga katanungan at pagbibigay po ng linaw ukol dito sa Sawyer syndrome. Maraming salamat po.
Thank you, Doc. po. Good morning.